Magandang araw sa inyong lahat. Bago ang lahat ay nais kong magpakilala. Ako si Glyca Dimaya ng ikasampung baitang sa Simplicity. At ang ating tatalakayin ay ang ika-31 kabanata sa El Filibusterismo, ang pangalawang nobela na isinulat ni Dr. Jose Rizal. Nais ko muna ibigay ang ilang talasalitaan sa kabanatang ito. Pang-una, nabunyag, nalaman. Pangalawa, predikador o tagahatid ng mensahe sa simbahan o preacher. Pangatlo, pagsisikap, pagpursige. Pang-apat, kawani, taong kabilang sa nagtatrabaho sa loob ng isang institusyon. Panglima, malubha, malala. Pang-anim, alitan, pag-aaway. Atin na ang simula ng pag-alam sa mga naganap sa Kabanata 31, ang mga mataas na kawani. Ang pahayagan sa Maynila ay patungkol lang sa nabunyag na patayan sa Europa. Pagbibigay karangalan sa mga predikador sa Maynila at sa tagumpay ng Operatang Pranses, wala man lang na balita tungkol sa nangyari kay Huli. Balita din ang pag-alis sa bayang iyon ni Padre Camara upang manirahan sa kumbento ng Maynila. Dahil sa pagsisikap ng mga kamag-anak ng mga bilanggo ay unti-unti silang nakalaya. Sunod-sunod na nakalaya ang mga mag-aaral, sina Macaraeg at Isagani. Hindi pa rin nakakalaya si Basilio dahil sa kasalanang pagkakaroon ng mga aklat na bawal. Ipinagtanggol ng mataas na kawani si Basilio, ngunit lalo iyong nakasama na malaman ng Kapitan General na ito'y naging utusan lamang. Pinangatawanan ng mataas na kawani ang pagtatanggol kay Basilio dahil dito, higit naging malubha ang alitan sa pagitan ng mataas na kawani at ng Kapitan General. At dito nagtatapos ang buod ng ika-31 kabanata, ang mataas na kawani. Muli, ako si Glyca Dimaya at ito ang aking gawa sa pangalawang produkto. Paalam!